Okay, good morning. Good morning, sorry. Good evening, teacher. So nasanay ako sa mga student ko na palaging good morning yung inuuna kong greetings. So nakaligtaan ko na gabi pala ngayon. So, super busy, no? Hindi ko na namalayan. I'm audible ba? Yes, Yes sir. po. Thank you so much. So kapag may nagpa-pop up po sa inyo na view lobby, so mga nagjo-join po diyan, mga chairs, paki-accept na lang po sa kanila. Kasi hindi na natin sila kailangan pang-intayin, recorded naman po ito yung ating session. Sa mga gusto pong mag-join pa diyan, paki-accept na lang po sa kanila para makahabol po sila sa ating session tonight. So 50 items lamang po ito mga chairs. So I highly recommend po sa inyo na kumuha po kayo ng inyong paper and pen at try to answer. And then, para after ng ating session tonight, malaman natin kung ilan yung scores na makukuha yung mga teachers. So again, no, so it's already July na po, isang month na lang, 1 month na lang August. Then sasabak na po kayo sa pinaka madugong labanan ng pangarap, di ba? So August na next month. So medyo lahat na po kayo, even ako medyo busy na rin po, no? So make sure lang po na wag niyo pong kaligtaan palagi na manood sa TikTok. Yung ginagawa ko po dati, nanonood, maliban po na may review center ako dati, nanonood po ako sa TikTok at saka sa Facebook na mga reels kahit pa paano no na ma-refresh yung aking utak dati. Kasi sineryoso ko po yung pagre-review month talaga ng August, 1 month. Kasi yung utak ko talaga ay good po siya kapag yung exam ay papalapit na papalapit. And mas ginanahan po ako um, ng September na talaga. Kasi yung dati yung sa amin, last 2025, September, I forgot, 21. And then meron kaming 1 month na final coaching. So doon talaga ako nagseryoso, doon talaga ako mas lalong ginanahan. And syempre yung brain booster na shinare kanina sa group chat, yun po rin ang ginamit ko, yung ininom ko dati. Para mas nakatulong talaga siya sa Prof. Ed mga chairs, promise. Yes po, normal lang po yung mga side effect, yung inaantok. Kasi dati naka-experience din po ako niyan, inaantok din ako. Pero nakaano talaga siya, nakakatulong. Hindi mo lang siya namamalayan na effect na nag-ano na pala yung effect niya, nagtawag nito. Nag-take effect na talaga yung medicine. So, i-continue niyo lang po sa mga nagte-take po ng ginkgo biloba. To recommend. Kasi yan din po yung ni-recommend ko dati sa mga batch 1 nung kumuha nung March. And ayan, ang iba po sa kanila ay pumasa din by the God's grace. So hindi naman po lahat sila ay pumasa, pero mas madami po yung pumasa kaysa sa mga bumagsak. Pero salute pa din po sa mga retakers kasi lumalaban pa rin despite po ng mga challenges sa kanilang buhay. Most especially po sa mga nag-work. No, kasi Sir Dindo, ewan ko kung nandito po siya ngayon. Sir Dindo, andito ka po ba ngayon? Dido or Dindo? Yung may work siya at saka pinagsasabay niya talaga, no? Lahat naman siguro no, ng mga almost na mga teachers, aspiring teachers dito sa group chat, ay mga nagwo-work at pinagsasabay yung review at saka board exam. So hopefully, no, this is your last board exam, September. Yun po, may view lobby, paki-view lobby po sa kanila at saka paki-accept na din po or admit na lang po. Ito na po yung last board exam nyo, magpapaskong may lisensya po kayo. So, manifesting na po natin yan, teachers. Ima-manifest na natin, full of positivity. Lahat po, alam ko sa inyo po, ay natatakot na, nabipressure na. But, ano lang po, pray lang po, no? Alright, so before we start, mga teachers, so let's have a prayer first, no? Para guidance, para yung yung mga learnings na makukuha natin tonight is mag-remain po sa ating utak.
Hindi naman lahat, pero at least no, meron yung malalaman. So let's start up again, everyone. So, ayan, hindi pa ayan. So, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. So, aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw at sa pagkakataong muli kaming makapaghanda para sa nalalapit naming buhay sa minuto. Salamat sa buhay, sa lusugan, at lakas ng iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Sa pagsisimula ng drill session, hiniling namin ang iyong paggabay at karunungan. Buksan mo ang aming isipan upang maunawaan namin ang bawat aralin at maalala ang aming mga napag-aralan. Bigyan mo kami ng focus, disiplina, tiyaga at determinasyon upang magamit namin ng wasto ang bawat sandali ng aming paghahanda. Alisin mo po ang aming kaba, pag-aalinlangan at takot. Palitan mo ito ng lakas ng loob, tiwala sa aming kakayahan at pananalig sa iyong mga plano para sa aming kinabukasan. Tulungan mo po kaming manatiling mapagkumbaba sa aming mga tagumpay at matuto mula sa aming mga pagkakamali. Pagpalain mo rin ang aming mga tagapagsanay, guro at lahat ng mga tumutulong sa amin sa paghahanda. Gantipalan mo sila sa kanilang walang sawang paggabay at pagtuturo. Naway ang lahat ng aming pagsisikap ay magbunga ng tagumpay sa tamang panahon. Higit sa lahat, tulungan mo kaming maging mga profesional na may integridad, malasakit at pagmamahal sa aming magiging paglilingkod. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ni Jesus. Amen. Father, send the Holy Spirit. Amen. Okay, cheers. Pakimute na lang po muna ng iyong mga mic, no, para iwas tayo distraction po sa ating session tonight. So yung ating gagawin tonight is magpa-flash yung question and then try to answer, then i-reveal natin yung tamang sagot. And make sure po na meron kayong paper and pen, no, para at least malaman natin later on kung ilan lang yung makukuha nyo, no. Yung goal natin tonight out of 50, dapat po ay makapag po kayo 43 above. 43 above po yung need natin. Kasi po yung 75%, it should be 43. Okay, so let's begin na po. So take a screenshot po for our documentation, mga shares. Most especially sa mga gumagamit ng PC, I know na mas maganda yung picturean yung mga naka-PC or yung mga naka-laptop kasi whole screen tayo. Yes po, good evening po. Again, good evening everyone. So let's start na po para makapag-dinner na din po ako. Hindi pa kasi ako nakapag-dinner. Kasi meron akong inuuna, no? Marami kaming, medyo PC talaga as in, yung mga private school. Okay, so let's have first question number 1. So i-comment nyo lang po ang inyong mga sagot dito para makikita ko po yung mga sagot nyo dito sa screen. And also try to answer po sa inyong mga paper. Alright, number 1, if you believe in a student-led rather than a teacher-led classroom, which philosophical perspective will be the most useful to you? Ano po yung ating pinakatamang sagot dito? If you are believe the student-led rather than teachers-led, it's a progressivist ba, perennialist, essentialist, or existentialist? So comment your answer dito sa ating MS Team. Ayan, letter B. May nakita ko kaninang letter B, perennialist. Again po tinutukoy po natin dito ay student-led po rather than teachers-led. So marami pa akong nakikitang letter B which is perennialist. Sure na po ba kayo sa perennialist? Ayan yung kay Mark, letter A. May nakikita kong nag-letter A ng sagot. Ayan si Diso. Again, nandito ba si Sir Guido? Ayan, mga letter A ang nakikita kong sagot. Ayan. Again, so mag-eliminate muna tayo. Mag-eliminate muna tayo. Ito yung technique everyone sa Prof. Ed.
Kapag nalilito ka po sa choices, you need to eliminate na po ng mga hindi na kailangan para mas mabilis nyo pong makuha yung tamang sagot. So, iligwak na po natin si letter C, which is essentialist, kasi po yung keyword natin sa essentialist ay walang iba kundi back to basic, di ba? Back to basic. So, eliminate na natin si letter C. Next na natin eliminate also si existentialist, letter D. Kasi nga, kapag existentialist, it talks about freedom and wisdom. So between A and B na lang po. Ano po ang tamang sagot dito? Marami akong nakikitang letter A. Ang tamang sagot po dito ay very good po. It's letter A. Progressivist po tayo. Kasi si perennialist po, constant, hindi nagbabago. Teachers-led po si perennialist. Traditional po si perennialist. That's why po, ang tamang sagot natin dito ay progressivist. Very good sa mga nakatama for item number. Next. Ayan po yung ating progressivist. It's a student-centered philosophy that focuses on experiential learning. Learning by doing. Ito na po yung pinapractice namin ngayong mga guro, no, sa loob ng paaralan. Lahat po ay student-centered. We as a teacher, facilitator na lang po kami sa loob ng klase. More on activities, pero may disadvantage pa rin po yung progressivist. Why? Dahil lahat po ng mga student ngayon nagrereklamo kasi nga more on activities na lang daw. Palagi na lang maraming pina-activity si teacher. So, yung mga parent nagrereklamo din na stress na daw yung kanilang mga anak. So, may disadvantage din po, siyempre, yung progressivist. Pero mas maganda kasi yung progressivist kasi nga po, mas natututo ang isang bata, ang isang estudyante, kapag sila mismo po ang gumagawa. So, bawal na po tayo na lang yung nagsispoon feed, salita ng salita si teacher. Bawal na po tayo ngayon kasi mas nawawala ng gana po yung student. And as experience po nakin sa pagtuturo ngayon, ginamitan ko po ng engaging online engaging activities. Sa mga nagtuturo ngayon na hindi pa po kayo licensed, try niyo po gamitin yung Kahoot, as in po nakakakuha talaga siya ng atensyon ng mga bata. Medyo mas maging fun yung classroom kapag gamitan niyo po ng Kahoot. K-A-H-O-O-T. Kahoot po ang gamitin niyo, promise. So again, no, progressivist po ang tamang sagot natin for item number. So dito, maraming nagkamali dito last time, promise. Even kayo nga siguro ngayon, magkakamali din sa item number, sa number 2. Which a philosophical basis for education in the recent years of general education subject in career studies in college level. Ano po ang tamang sagot? Again po, career studies. Alam ko po sa utak nyo, yung keyword na nakikita nyo ay si general education. So, titingnan natin kung tama ang inyong hinala, mga teachers. Ayan. So, what would be the correct answer? Teachers. May nakikita kong letter A, utilitarianism. So, teachers, no, wag nyo kaligtaan po na i-memorize yung mga pinagkakaiba po ng mga ism natin, yung mga philosophical education. So, may nakikita kong letter C. Nagugutom na talaga. Okay lang po ba sa inyo, teacher, na while nagde-discuss ako, kumakain ako habang nag-wait ako ng sagot nyo? So, drop your answer, mga sir. Okay, eliminate muna tayo, everyone. Ayan. Okay, sige po. Tapusin natin yung number 2. Eliminate muna natin. Eliminate na natin po si B and letter
Wala na po si traditional at saka si perennialism. Between A and letter C na lang po. Last time, most of my reviewers, yung sagot nila po ay walang iba ay ano po. Okay, reveal na natin. Utilitarianism po ang tamang sagot dito. I know na ang iba ay essentialist kasi nga si general education. Pero ang tamang sagot talaga dito mga sir, sure is utilitarianism. Kasi nga nakafocus po siya, practical po, career studies po. No? Utilitarianism po ang tamang sagot natin sa item number 2. Ito po yung rationalization ng utilitarianism. It focuses, medyo late po yung screen natin kasi nga dalawa pong gamit ko, phone at saka laptop. So utilitarianism focuses on practical utility, usefulness, and maximizing the greatest good of the greatest number, yung benefits po ng mga nakakarami. So naka-highlight din po dito yung general education subject integrated into career and technical program at the school college have shifted toward a utilitarian approach, emphasizing practical, real-world application, workplace readiness, and skills that directly benefit a student future career. So, tandaan lang natin, sir, kung hindi po naka-include doon sa question natin si career skill, kapag general education lang po, basically po, ang tamang sagot talaga doon ay essentialism. Pero naka-include po doon yung skill career studies, which is highlight talaga siya, direct talaga siya kay utilitarianism, konektado talaga siya kay utilitarianism. That's why po, utilitarianism po ang tamang sagot. So, yan. Yan po ang tamang sagot sa item number 2, utilitarianism. Next, number 3. So, try to, muna, shares, kukuha lang muna ako ng kanin. So, try to answer muna po ng ating item number 3. Okay, ano na po mga sagot niyo mga sir? Tingnan ko nga ang comment section. Letter C. Tingnan ko po muna yung comment section natin. Ayan po, may nag-review lobby po, paki-accept po sa kanila. Yes, basically naman talaga, no, ang tamang sagot natin dito for the true Philippine educational system po ay walang iba, kundi letter C. Free education in public elementary and secondary. Kasi ngayong college, meron tayong tinatawag na tuition. So, that is our correct answer, number 3. Letter C. Ayan po. Ayan, so ayon sa saligang batas ng Philippine Constitution, Article 14, Section 2, malinaw na isinasaad na batas ng Estado ay dapat mapagmatili ang isang sistema ng libreng pampublikong edukasyon sa antas ng elementaryo at sekundarya. Ayan po. That's why letter C po ang tamang sagot natin for item number 9. How about this, number 4? So, minamanifest ko po na meron maka-perfect for sa ating 50 items tonight. Sana may maka-perfect. So, kain muna tayo, cheers. So, nagugutom na talaga ako. May letter C akong nakikita. Ano yon? Again, under the 1987 Philippine Constitution, which has been provided as official language of purposes of communication and instruction. Meron akong nakita kaninang letter C na sumagot. Sino yon?
Ayan, I see a lot of letter D, which is the Filipino and English. Yes, basically naman talaga, bawal naman talaga dito ituro ang Spanish. Yes po, very good. Letter D po, Delta. Na-late na yun na-send. Kala ko nga letter C yung sagot niyo po. Filipino, English, Spanish. Kasi nga siya talaga nag-pop up kanina sa screen ko. Very good po. Filipino and English po ang tamang sagot. How about this? Number 5. What adjective or describe the ideal teacher relationship with other government official? Try nga, mga sirs. Hopefully na lahat kayo po ay naka-dinner na. Para meron kayong energy. Number 1, harmonious, subservient, personal, professional. Ayan, marami akong nakikitang letter A. So, nafe-feel ko talaga na kayo po ay handang-handa na kahit medyo minsan lang tayo nagkikita, no? Naniniwala talaga ako na lahat naman kayo sa group chat ay handang-handa na, no, sa paparating na board examination. Yes po. Ang tamang sagot po ay letter A po. Sino dito yung mga naka 5 points na? Yung parang wala pa talaga siyang mali. Sino po naka 5 points na po dito? 5 points na nga ba? Naka number 5 na nga ba tayo? Or number 4? Wala pa? Wala pang naka-perfect. Wow. Di ba ikaw po yung natin, top notcher sa Gen Ed at Prof Ed? Ayan, paki-accept nyo nga yung yung mga nagpapa-request. O di ba, kita niyo na natin yung ating top notcher, no? 98, Gen Ed niya. My goodness. Malapit na ma-perfect. 100%. Manifesting sa iyo, ma'am. Next. So ito po yung code of ethics natin, no? About for professional, yung rationalization natin kanina. Professional at saka harmonious talaga ang tamang sagot. Ang guro ay nasa makipag-ugnayan sa mga opisyal ng pamahalaan at kapwa-kawalan ng isang formal, tapat at may respeto na antas. Dapat ding maunawaan at sundin ang mga opisyal na polisiya ng paaralan at gobyerno. Harmonious naman dahil mahalaga ang pagkakaroon ng maayos at mapayapang relasyon sa mga opisyal upang maging matagumpay ang mga advokasya at proyekto ng paaralan para sa komunidad. So bawal po tayong magkaroon ng sigalot, no, sa loob ng isang institution, isang organisasyon. So spread love, spread professionalism, and harmonious relationship. Next, number 6. Which of the following ideas is a fallacy of stereotyping that is unfair to student learners? A, all students have a right to respected quality instruction, best to learn at their own pace. Communities are dull. Stereo fallacy. I see a lot of letter D. Again, teachers, pakisend na lang po ng inyong graduation picture sa ating email para at least, no, kapag lumabas na yung result on December, ready to upload na po yung inyong mga layout tarpaulin. Okay. Ano ba ang hinahanap sa question? Which of the following ideas is a fallacy stereotyping at is unfair to student learners? So meron to say fallacy, unfair, negative po ang hanapin natin sa option. Tingnan natin yung letter A. All students have a right to be respected. Positive ba or negative? Di ba respected is a positive. So ligwak na si letter A.
Letter B. All students are required quality instruction. Diba? Quality instruction, positive pa rin. Tingnan natin si letter C at letter D. Unahin natin muna si letter C. Best learn at their own pace. Diba? Best learn, positive pa rin. So, wala na po tayong ibang option kundi si letter D. Very good. It's letter B. Letter D po. Communities are dull. Yes, that's our correct answer, everyone. Very good, no? Dahil alam niyo po ang mga ganitong question. Ayan, napipil ko talaga na meron maka-perfect ngayon sa 50, ano natin, 50 item. Ayan. Ito po yung ating rationalization. Mahina po, dull. Ayan. Stereotyping, yung maling paglalahat, no? Ito ay magpapalagay na ang lahat ng mga miyembro ng isang particular na grupo ay nagtataglay ng iisang katangian or kadalasan ay negatibo nang hindi isinalang-alang ang kanilang individual na kakayahan o pagkakaiba. Ang pag-label sa mga estudyante mula sa mga marihita o magsasakang komunidad, pisang community, bilang dull o mahina ang utak ng isang unfamiliar, mapanghusga at maling paglalahad sa walang basihan sa toong kakayahan ng isang mag-aaral. Meaning to say, yung paningin po ng mga tao sa mga estudyante na mula sa pisang community, sa mga magsatakang komunidad ay nilalahat po nila na lahat sila ay mahihina. So, stereotype, maling paglalahat po. That's why ang tamang sagot natin dito ay letter D. Dull. No? Dull. Next. Number 7. What is the most appropriate rule of teacher in the community with respect to their examples and conduct? So, try to answer again, mga sirs. Medyo yung question natin tonight, medyo easy lang. No? So, wag ko po kayong biglain kaagad to the highest level. So, medyo easy yung question natin tonight. Paki-accept po sa kanila. Ayan po, yung mga nag-join po, paki-accept naman please. I-view lobby niyo po at paki-accept po sa kanila. Alright. So what is the most appropriate rule of teacher in a community with respect to their example and conduct? A, superior. B, role models. C, elders. Letter D, village watchers. Alin kaya ang tamang sagot natin dito? Basically, nakikita ko po sa comment section na lahat kayo ay letter B. Very good po. Letter B is our correct answer. Role model. Very good. So alam niyo na po ang mga ganitong tanong. No? Very easy lang naman siya ngayon para at least tomorrow, no, medyo taasan na natin ng masyado yung question. Next. Ayan po. So huwag yung basahin kasi napaka-easy naman ng ganitong tanong. Next na natin. Letter number 8. So given the oldest historical understanding of a teacher, which of the following is the closest to the idea of the first teacher who were parent or elders transmitting norms, crafts, and belief to the young? Sila po yung nagtatransmit, no, ng mga norms, paniniwala, mga belief, no, tradition. Sino ba nagtatransmit nito? School teacher ba? Master ba? Guardian ba? Or coach? Sino ang may responsible na magturo or mag-transmit nito sa isang bata? Yes, syempre walang iba kundi it's a guardian. Ayan, guardian. Very good kasi wala akong may nakitang mali sa comment section. Very good mga sirs. It's a sign. It's a first step of a sign, di ba? Na kayo ay papasa na po. Manifesting sa inyong lahat.
Ayan. Next. Wait lang. Okay, so number 9, as a teacher, how will you best understand the need to nourish a child along the axiom, man does not live by bread alone. Man does not live by bread alone. Para ano siya, idiomatic na parang may nakatagong meaning. Ano ba ang tamang sagot dito? Enforce a discipline, to teach human values, follow the syllabi, or to teach the 3 R's. Which one po? Wag niyo pong gayahin kung ano po yung mga yung mga in-answer, yung mga sinagot na mga kasama niyo dito. Try to answer by your own po. Kung ano yung kung saan po yung naniniwala ka na nafi-feel mo talaga yung sagot, panindigan mo po. Wag yung nakita mong porong lahat letter B ang sagot ng mga kasama niyo dito, sinagot mo ay letter B din. So bawal po 'yon. Kasi sa board exam wala na pong gano'n. Yung paniniwala mo po ang mas mahalaga. Kung ano po yung pinanindigan mong answer, yun lang po. Okay lang na magkamali kasi drills lang naman po ito. Kasi mas natututo tayo sa mga pagkakamali natin. Kung hindi naman dito dini-discriminate yung mga mali ang answer. Mas ini-encourage ko pa nga yung mga nagkakamali kasi mas natututo tayo kapag wrong answer tayo dito. Okay, reveal the answer. The correct answer is letter B po, human values. Very good. So sa mga letter B, very good. Sa mga nagkamali, very, very good. Para at least, no, alam niyo po ang tamang sagot dito. Lumabas po ito noong March 2025. Ang ganitong tanong. The man does not live by the bread alone, need to teach human values. Narito po yung ating rationalization. So, kayo na lang po yung magbasa nito, no? Isisend din po ito sa ating group chat para medyo meron kayong copy, no? Ayan. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, nangangahulugang isang tao ay may pangangailangang higit pa sa material o pisikal, no? Pisikal na bagay. Yes po, okay, very good. Sabi ko nga po, very good po yung mga nagkakamali. Kasi mas natututo tayo sa mga pagkakamali natin. Agree ba kayo mga church, di ba? Yan talagang aking motto in life. Mas prefer ko yung mas okay na magkamali ako by at least pinanindigan ko kung ano yung para sa akin, hindi yung correct ako dahil ginaya ko yung sagot nila, di ba? Ayan. So kaya mas saludo ako sa mga nagkakamali. Next, number 10. Ayan. Ayan. Medyo delay po yung pag-next ng screen sa ating ano. Which of the following demonstrate teachers' integrity? Integrity. Which one po? Alright, so teachers integrity integridad. So ligwak na natin si entrepreneur. Wala naman diyang kinalaman si entrepreneur. Hindi naman tayo business. Ligwak din natin si decision making, no? Letter D. Ligwak natin si letter D. Between A and C, which one po? Innovation ba or moral courage? Paki-mute po, meron ako naririnig na sounds. Paki-mute po, Chers.
Yes po, ang tamang sagot po natin dito ay moral courage. Sino bang hindi naka-mute? Wait po. May naririnig akong sound. Ayan, si Rica Marie. Special mention kay Ma'am Rica Marie. Hindi ka po ma'am naka-mute. Next. Which of the following qualities is most becoming a professional teacher? Ayan, hindi pa rin siya naka-mute. Naririnig pa rin natin si Ma'am Rica Marie. Which of the following qualities is the most becoming a professional teacher? Diba, ito yung ating goal. Ito yung ating para sa atin mga sirs. Ito yung ating pinakaunang kinakailangan. Ayan, lahat naman siguro walang magkakamali dito, no? Most becoming a professional teachers. Okay, wag natin patagalin kasi lahat naman siguro tama dito, no? Love of the profession. Very good, kasi alam niyo po ang sagot. Next. Oh, dito. Marami din po ng ligwak dito. Last time. Can a licensed teacher go back to teaching if he or she not taught for the 5 years? Bakit letter B? Kasi mahaba? Ganon. What is your answer, sirs? Mga sirs? Mm-hmm. Yes po, ang tamang sagot po natin dito mga sirs ay walang iba, kundi letter, yes, letter B po. Letter B. Yes, if he or she complete additional 6 unit of professional education and 6 unit for specialization in school recognized by the government. Letter B po, letter B po ang tamang sagot dito. Pwede pa rin po siya, no, makapagturo if he or she not taught for the past 5 years, di ba? So, kaya kung kapag professional teacher ka na po, you need to attend sa mga seminars like us, nag-attend kami ng mga seminars to gain or to earn the CPD points, the continuous professional development, no, na points, no. We need CPD unit or mga CPD points. So, yes, so dapat hindi tayo before mag-expire yung ating mga license, we need a CPD points po. Thank you. Next. Teachers open the door, you enter by yourself. Ito na po, sinabi ko na to kanina at ito na po yung role namin, rule natin, no, as a teacher. What is your answer mga sir? Nasambit ko na po ito kanina. Ayan, very good. Maraming sumasagot ng letter C. Yes, huwag na natin patagalin. Reveal the answer. Yes po. We are the facilitator na lang po sa loob ng silid-aralan. So, hindi na tayo taga-lecturer,
Hindi na tayo taga-coach, hindi tayo taga-drill master. We are as a facilitator. Diba? Next, how about this? Teacher Mara here rumor about teacher peer accepting gift to the past student who deserved to fail. Which of the following is acceptable action on the part of teacher Mara? So ano ko na si Mara? Narinig niya, no? May narinig siyang mga sabi-sabi, chismis, na mayroong isang guro na tumatanggap ng gift, no, mula sa isang student para pumasa kahit hindi naman deserving. So anong kanyang kinakailangang gawin? A, discuss the rumor among the peers. So ichichismis siya pa talaga lalo. B, avoid the rumor as these are without proof. Again po ha, rumors lang po, chismis lang po, sabi-sabi lang po, wala pa siyang pruweba. Letter C, send the rumor to the principal. Bida-bida siguro. No? Pupunta agad siya sa principal para magsumbong kahit wala namang ebidensya. Letter D, send an anonymous letter to a higher authority. Pabida yarn. Yes, ang tamang sagot po dito ay very good. So avoid rumor as these are without proof. Kung wala ka namang pruweba, wag mo nang ipagkalat. Kasi mas ikaw pa yung mapapahiya kapag ichichismis mo pa sa ibang tao na wala namang katibayan. So letter B po ang tamang sagot natin dito sa item number 13. Very good kasi alam nyo na po. Next, 14. To what pillar of learning does collaborative project making belong? So we have the learning to know, which is focusing for the hour cognitive, learning to live together, focusing for the collaboration, di ba? Learning to be, it's all about the affective, di ba? Affective, damdamin. Letter D, learning to do, which is the psychomotor. Psychomotor. So what is our answer? Yung kay Mark, naalala ko si Mark Gabani, it's a math major if I'm not mistaken. Diba sir? You are a math major. Kayo kaninang... Yes po. Yung name mo po, yung in-edit ko kanina. Again, collaborative. Maraming sumagot ng letter D, learning to do, because your keyword is a project making, which is project making. You are working, you are hands-on, di ba? Pero ang tamang sagot po dito, which is the collaborative, it's a live together po. Kaya sabi ko kanina, learning to live together, it's all about collaboration among peers, among the group, to make a specific project. No, that is our answer for this item number 14 po. Learning to live together. Kasi minsan yung naalala lang natin nung college tayo ay meron lang tayong tatlo, learning to do, learning to be, and learning to know. Diba? The cognitive, psychomotor, and the affective. Pero di natin alam na meron pang isa, which is the learning to live together po, which is collaboration, helping one another. Next. How about this? 15. So, 15 items pa lang tayo, no? Dapat matapos tayo before 9:30. As an intellectual leader, which characterized trait must a teacher display? Dito naman tayo, dislike for a teacher organization. So, ligwak na si letter A kasi nega na siya. Dislike, nega. B is convinced by illogical argument. Illogical, do, diba? Illogical, which is negative din. So, between C and D, what is your answer? Ganyan lang po ang way para sumagot po sa Prof. Ed. Try to look the positive and negative word sa option po. Kapag marami yung positive na word sa option, automatic negative ang hinahanap.
Kapag negative naman po ang mas marami kaysa sa positive, positive po ang tamang sagot. Okay, from this item, so letter C, meron ding negative, which is the lazy student, no? That's why our correct answer from this item, which is letter D, would be letter D. Research based in his lectures. Letter D. Ayan, sino na po ang naka-perfect out of 15? May I see the hands or the comment? Sino po na mga naka-perfect na? To be honest, wow. Si Josiah, yung ating top notcher. Palaban talaga si Ma'am Josiah. Hindi magpapatalo yung mga taga, ano yung major mo, ma'am? PV, BTVTED, if I'm not mistaken. Na BTVTED. And hindi nagpapatalo yung ating vocational education major. Ayan po, yung ating rationalization. Piling ko siya din na maka-perfect nito na brown out. Kumakain ako at nagle-lecture. Ayan, bigla na lamang lumilim ang gabi. Kasi nga na brown out. Next, ayan po yung ating mga mali na katangian. Presentation po ay nandito lang. So, ba't hindi na, ayan, next. Wala, ang dilim, walang ilaw. Next, 16. Which of the following express spirituality? So, marami din ang naligwak dito last time. Yung mga takers namin noong March. Wait lang, hanap muna ako ng ng aking ilaw. Okay. Na brown out. This is the reason minsan teachers na hindi nakakapag-session. Kasi palagi ditong brown out. So what is your answer, mga sirs? Well, ano na po yung answer natin dito? Letter A. Other option po? Again, expresses spirituality po. Ligwak na po si letter B. Voting election, it's a political issues, political information, political topics. Letter D, ligwak din si letter D. Uniform dress attire, wala namang kinalaman yung spirituality. Between A and C, love, service, and freedom, or regularity by church. Okay, ang tamang sagot po dito ay walang iba, kundi letter A po, advocacy for universal values, example, love, service, and freedom. So last time, yung mga sumagot dito ay letter C kasi nga, yung base nilang dito ay may mass, may rosary, may praying, kasi nga spirituality yung option sa taas. Dahil hindi nila alam na ang tamang sagot dito ay universal values. Ito po yung ating rationalization, bakit yun po ang tamang sagot. Iba kasi po ang spirituality sa religiosity. Yung tinutukoy po sa letter C, it's a religiosity, not spirituality. That's why ang tamang sagot po doon ay letter A. Kasi nga spirituality naman ay mas malawak. Ito ay paghanap ng mas malalim na kahulugan sa buhay at pagsasabuhay ng mga pangkalasang mabuting halaga, universal values, kagaya ng sinabi kanina, service, di ba? At justisya or justice. That's why letter A po ang isasagot natin. I know ma-encounter nyo pa ito next time. At least hindi na kayo magkamali. 17. Which of the following has a higher importance than the rest of the best practice of professional teacher? Alin daw ang pinakamataas na important, no?
than the rest. Tingnan natin yung letter A. Competency supported by continuing growth. B. Appearance as a teacher in a dress and attire. So ligwak na si letter B. Loyalty to the school by years of service. Letter D, regularity in a class attendance. Ligwak din si letter D. Between C and letter A, sino kaya ang mananaig? Ayan, palaban talaga si ma'am. Ano? Ayan, maraming sumasagot ng letter A. Ayan, very good. Sa mga bagong pasok dito, sorry po, medyo madilim. Kaka-brown out lang po. Okay, ang tamang sagot dito ay very good. Competency supported by continuing growth. Hindi naman si letter C kasi nga loyalty ka lang dahil sa years of service mo. So meaning to say, kapag hindi mo na years of service, you are not loyal sa iyong profession, di ba? No, ligwak din si letter C. That's why letter A po ang tamang sagot. Next. Nag-block na yung aking screen. Anyari? Wala. Wait lang everyone. Medyo nagka-error yung aking ano. Wait lang po. Anyari sa aking screen? Anyari doon? Wait lang everyone. Okay. Okay, 18. What kind, I know na nakita nyo na kaninang sagot, what kind of foundation for the curriculum is established by asking school mission, vision, and core values? Ito ba ay social, ito ba ay pedagogical, ito ba ay philosophical, or ito ba ay political? So eliminate na natin between the four, eliminate na natin si letter D, hindi naman dito kahit may kinalaman si political, corruption. Si letter A din, ligwak din si letter A, social. How about B and C? Which one? Saan kaya ang tamang sagot? Yes, it's letter C. Kasi nga si pedagogical, ito yung kung paano ka tumuro, kung ano po yung mga way mo sa pagtuturo, mga strategies. So hindi po hindi po pedagogical, it's philosophical po. Philosophy. Kaya nga meron tayong philosophy of education, di ba? So that's why very good kasi alam nyo na si philosophical na include dito si mission, vision, and core values ng paaralan. Very good mga sirs. Ayun naman, nag-join pa everyone. Paki-accept naman, maawa kayo sa kanya. Paki-accept nyo naman po yung mga nagpapa-join. Sharing is caring and loving, di ba? Always be kind mga teachers. Next. 19. On the theoretical foundation of the curriculum, why is organizing data prior to the general conclusion important to curriculum planning and designing? Again ha, data prior to make general conclusion. Kain muna ako. Take time to understand. Congratulations by the way sa ating mga top-notchers sa ating Mac board examination. Gen Ed Improve It. Ayan, Delta, ang nakikita kong sagot. Mga chairs, paki-screenshot naman po, no, para meron tayong documentation tonight. Wag lang yung wag lang yung kapag kapag nakanganga ako sa pagkain, wag niyo akong i-screenshot. Ano lang po, kapag nagsasalita lang. Okay, so I know lahat naman siguro ay tama ang sagot. Yes, that's why it's letter C po. I know, letter D, I mean, this is a scientific way of valid curriculum.
Ayan. Kasi nga ang keyword natin sa question, organizing data prior to make general conclusion. Di ba siya lang naman ang may related sa ating option. Both A and B, it talks about philosophy. Letter C is the easy way to obtain result agad-agad. No, no. It's letter D, scientific way to evaluate curriculum. Ito po. So, yung mga rationalization natin ay translate, sinalin siya sa Filipino para mas maintindihan ng ating mga takers, no, kung bakit ganyan po ang sagot natin. So, don't worry, isisend ko din po ito sa group chat para meron kayong copy. Next. 20. What is most important, no? Most important in monitoring the progress of the curriculum. Again, what is the most important of monitoring progress of the curriculum? A, observing if learning outcomes are accomplished. B, grading of project and assignment output. C, determining the outstanding teachers of school. Oh, X na si letter C, wag na natin isama si letter C. Letter D, limiting absences. Ligwak din si letter D. So it's between A and B. I know lahat naman ay sumagot ng letter A and that's it. Very good kasi alam nyo na. Ang tamang sagot ay yes po. Hindi ko naka-highlight. Pero po ang tamang sagot natin dito sa item number 20, it's letter A talaga. Observing if learning outcomes are accomplished. Hala, hindi na ano yung screen natin. Ayan. So letter A po, hindi po yung highlighter natin dito hindi gumana. Pero letter A po ang tamang sagot dito. Observing if learning outcomes are accomplished po. Wait natin kung gumana ulit yung screen. Eto. Which of the following is not deliberately taught in the lesson but will influence the curriculum? Everyone, another tips, another tricks po sa Prof Ed po, everyone. Hindi, be aware kayo sa mga not sa question. Example, following is not deliberately. So yung test paper po ng board exam medyo nipis, yung nakasulat ay medyo hindi naka-bold. So, aware po talaga kayo sa mga not nga word, mga except, kasi one question po maaari yung ikakabagsak. That's why, basahin maigi ang tanong sa ang bawat tanong, i-understand. Kasi baka nakalimutan mo yung hinahanap pala ay hindi nabibilang, except, mga ganon. Diyos ko. Ewan ko na lang po. So from this item po, ano po ang tamang sagot dito? Not deliberately by taught in curriculum, pero may malaki siyang impluensya sa curriculum. And don't worry, yung mga sabi-sabi na bawal mag-erase, hindi ko naman kayo in-encourage na mag-erase lahat. Kapag nagkamali ka po, wag mo siyang, sa unang shade nyo po, wag nyo po munang siriin. So medyo lang po, slight muna para at least kung nagkamali ka, kung meron kang kung nag-change ka ng sagot, pwede ka pa mag-erase. Kasi dati sa akin, nag-erase po ako ng 3 beses. Isa sa Prof Ed, isa sa Gen Ed, at saka isa sa Majorship. Pero pasado pa rin. So wag kayong maniwala sa mga sabi-sabi na kapag nag-erase ka, automatic babagsak ka na. No. No po. Wag kayong maniwala sa mga ganun. Okay, from this item po, very good. It's letter A po, learning peers. Bakit late yung screen ko dito? Ayan, learning peers po. Siya po ang may walang ambag sa pag-deliberate ng lesson, pero may malaki siyang ambag sa curriculum. Learning peers, di ba? Very good. Next. How about this? 22.
Among the curricula which operate in the classroom, which curriculum is actually applied in teaching learning process? Siya na po mismo ang ginagamit, ang ina-apply. Nasa question na po ang sagot. What is your answer? Meron ako nakitang recommended. So, ligwak na po natin si letter B at saka si letter C. Between A and D na lang po. Nasaan na yung akong water? Yan, parang bumalik ako sa sa kapanahunan, yung mga walang ilaw-ilaw. Okay, so ang tamang sagot po dito ay walang iba kundi it's gonna be taught curriculum. Ayan na, applied in a teaching learning process. Yung recommended po, hindi po siya ginamit, ni-recommend pa lamang po siya, recommended curriculum. Ayan. So, taught curriculum po. Very good sa mga naka-letter. And then very good pa din sa mga naka-letter D. 23. In what instance is a teacher is a writer of the curricula? Saan po? Sa anong instance po na tinatawag si teacher as a writer of the curricula? Presenting the class lesson, preparing lesson plan, assessing the lesson outcomes, or checking the lesson exam. Ayan. Maraming letter B. Yes, the correct answer is, syempre, it's letter, ayan, mahina pa yung signal ko. It's letter B, preparing a lesson plan. Next. O dito. In what K-12 basic education na tinuturo ang science? Yes po, it's gonna be, tinuturo po ang science noong tayo ay nasa grade 3 patungong grade 12. It's letter D, Delta. Very good. Hala, 9 na. 9:09. So, naka-half na tayo na 25 na tayo. So, yung goal natin ay makapagtapos tayo before 9:30. So, go na tayo. Which of the following is the correct picture of the characterized of indigenous education people curriculum? A, stamp out cultural identity. B, reduce use of the indigenous language, inclusive curriculum paradigm, anchored learning context on ancestral domain. Ayun. Iba-iba ang sagot. Kung napapansin niyo po, sa ating option, meron naman tayong mga negative at positive. Letter A, stamp out. It's a negative. Letter B, it's reduce. Negative din. Letter C, exclusive.
negative din, di ba? Mga ganun lang yung mga drama sa PropEd. That's why our correct answer it's letter D, delta. Ganyan po, ka-easy ang PropEd kung alam nyo lang po kung paano i-analyze yung question. Try to use positive and negative technique po sa option. Mabilis nyo talaga siyang makikita. And anchor learning context on ancestral domain. Ayan. Very good. So, sino na naka 25 perfect score? Naka 25 na tayo. Or ito na lang, sino mga naka 20 above? 20 to 25 score. Ayan, si ma'am pa rin. Wow, perfect niya. Ayan, very good, Marilyn. Naka 20 si ma'am Marilyn. Very good. Oh, 24. Very good. Naka 24 si sir. Ayan si Adelpha din. Oh, saan kayo nagkamali? Sa essential ba kanina? Doon sa ano? Utilitarianism. Feeling ko doon kayo nagkamali kanina. Next. Ayan, alam na alam ko ang mali nyo. 26. O dito. Which of the following class discussion is most appropriate in integrating the theme of civic literacy in the basic discipline of history and other general education subject? A. How democracy is vulnerable in a corrupt nation. B. How tribal culture affect religion. C. How the stock market raises the economy. Letter D. How the coronavirus pandemic affect health in society. So, iba hindi naman related, no? Para lang mayroong i-option, lahat na lang isasama sa option. Yes po, it's gonna be letter A. Kasi siya lang naman ang may related sa civic literacy at saka sa history. Yung letter B, religion. Yung letter C, economy. Yung letter D is pandemic. So, sobrang layo naman nila. So, letter A po, democracy is vulnerable in a corrupt nation. Very good. Next. So, yung mga rationalization natin, mga naka-Filipino term. So, take time nyo na lang po i-read yan kapag ma-send ko po sa group chat. 27. How can the school effectively adopt protection of Mother Earth along sustainable development of the nation? United Nations. A. Integrating ecological values in the curriculum. Letter B. Changing textbook into a module. C. Introducing gardening as a school subject. Letter D. Contributing plant for the school ground. Which one po? Oh. Saan kaya ang tamang sagot? Yes po, our correct answer is very good po. It's letter A, integrating ecological values in the curriculum. So, i-integrate. So, nowadays po, yung mga subject natin sa K-12, yung ating sa senior high, so, in-integrate na po ng curriculum ng DepEd. So, meron na lang po kaming ilang subject. So, wala na po tayong mga oral communication. Ano pa ba? Kasi nga, in-integrate na po sa iisang subject lang. So, more on integration na talaga ang nangyayari mga sirs and mom sa ating curriculum, sa mga subject, no? Sa ating curriculum. More on integration na talaga mga teachers. Next. 28. So, medyo nadidelay talaga yung screen natin. Ewan ko ano nangyayari dito.
Ayan, which of the following is an improvement in the physical learning environment? Keyword, physical learning environment. Alin dyan ang may related sa physical learning environment? Sobrang obvious naman, no? Ayan. Maraming sumagot ng letter C. Okay, ang tamang sagot ko dito ay very good. Ayan, may naka-unmute. It's letter C. Very good po. Sino kaya ang mga hindi naka-unmute? Next, 29. Medyo bilis-bilisan natin kasi nga medyo malilate tayo. Kasi meron pa akong hinahabol din na gawain. 29. To awaken the thought among learners, what kind of questioning help the process of reflection? So, nakakatulong sa reflection. Ito ba ay open-ended? Ito ba ay specific? Ito ba ay direct? Or ito ba ay complete? So, lahat naman sila, ewan ko po. Sino pa hindi naka-unmute? Ayan. Sino bang hindi naka-unmute? So, si direct and concrete, magkasing kahulugan naman. At syempre, si specific din. Isama nyo na si specific. That's why ang tamang sagot po ay open-ended. Open-ended question. No? Para i-reflect. No? Para magkakaroon ng process of reflection. It's letter A po ang tamang sagot. Ayan, 30 na tayo, 20 na lang, tatapos tayo. In what point does the science learner engage critical thinking? So, ginagamitan niya po ng critical thinking, hindi creative thinking. Alin dyan, ang ginagamitan niya ng critical na pag-iisip. Ayan, ang super ginoon. Ayan, maraming sumasagot ng letter B. Yes po, medyo bilis-bilisan natin. It's letter B po ang tamang sagot. Kasi nga, examining and judging. 'Di ba? Ginagamitan ito ng critical na pag-iisip, no? Para mas alamin, no, ang or mas masusuri ng maigi. Examining and judging the object. Very good, mga choice. Next, 31. 31. What level of cognitive process is required in writing an essay? Kapag tayo ay nagra-write ng essay, anong ating ginagamit dito? Recalling, creating, analyzing, or applying? Baka may magkamali dito. Letter B. Again po ha. Cognitive. Hindi po psychomotor. So kung napapansin niyo po, meron tayo diyang dalawang cognitive at merong dalawang psychomotor. So alin diyan ang tamang sagot? So maraming sumagot ng letter C, which is analyzing, pero ang tamang sagot po natin dito ay walang iba kundi it's analyzing po. Kasi ina-analyze mo po na yung thoughts mo, no, sa paggawa ng essay. Ginagamitan natin ng cognitive process. Si creating po, ito po ay nakabase po sa psychomotor natin. Doing na po tayo. Ayan, salamat. Bumalik na yung ilaw ng tahanan.
Ay, salamat nagkailaw na tayo. Okay, everyone, take a screenshot na po ng ating session. Okay, so 32. So dito po, dati marami pong nagko-confuse at marami pong agam-agam, marami pong process ang ginawa sa question na to. Kasi nga maraming nagtatalo-talo sa ganitong tanong. Which of the following is a simulation of the abstract, the real world in learning? So ang basehan po natin dito, since educator tayo, i-considered po natin yung gagamitin talaga sa classroom. Mhm. Okay, marami ang sumagot ng letter C and tama po kayo. Kasi dati po ang sagot po na nakaraan namin dito ay monopoly kasi nga simulation to abstract, pero si monopoly po ay hindi kalimitang ginagamit talaga sa classroom. Only the role playing. That's why yung maraming mga escolar ang nagtalo-talo kung ano ba talaga ang tamang sagot dito. So tininan nila ang sitwasyon na educator, teachers po ang gagamit, no? Ang magti-take ng exam at talagang magagamit din po ito sa kanilang pagtuturo. So ito po ang naging tamang sagot. It's a role playing. So baka no ma-encounter nyo pa ito, teachers, ang tamang sagot po natin dito ay role playing. 33. 33. Ayan, mahina yung ating internet. Teacher Ray find that student Valerie is emotionally insecure. No? Emotionally insecure. Ano ang best way to assist mo as sa imong student? A. Align activities to her needs. B. Give her more. So, bibigyan mo pa talaga ng maraming physical and less mental health work. Letter C. Exempt her in some subjects. So, favoritism yarn. Letter D. Give her extra assignment. So, anong tamang sagot, teachers? Yes po, ang tamang sagot po dito ay letter A, align activities to her needs. I-align mo din po kung saan siya, kung ano po ang kanyang pangangailangan, no? Para maging effective din po ang iyong pagtuturo sa kanya. Hala, merong nagpapa-join at magi-end na tayo. Lago tayo dito. 34. Kasi kanina pa tayo nag-announce na need na nila mag-join. 34. How are transition activity best handled? A. By surprising the student. Bet ko to. Yung sinusurprise ko yung mga estudyante ko. Letter B. By simply enforcing the next activity. B. By clustering student in a group. Letter B. By setting instruction for the next activity. So what would be our answer? Medyo magko-confuse tayo sa letter B at saka kay letter D. No, kaya ang tamang sagot mga sirs? Buhay pa ba kayo mga sirs? Yes po. It's letter D po, setting instruction po to the next activity. Dapat mag-set tayo ng instruction muna before tayo mag-switch into next activity. Bawal yung hindi ka nang inform, bigla ka na lamang magti-test or magbibigay ng activity, agarang activity, syempre masya-shock talaga ang mga student. At ikaw din ang kawawa kasi nga walang learnings ang magaganap diyan. Next, 35. Which is a good attention getter in introducing a lesson? Which is a good attention getter in introducing a lesson? A. Relate a lesson with anecdotes. B. Reading a lesson objective. Assigning reading before the class. Or revealing the lesson conclusion. What your answer, teachers? What is your answers?
Ayan, nangunguna talaga si ma'am ano, yung top notchers natin. Hindi talaga siya magpapatalo. Ayan. Yes po, ang tamang sagot dito ay attention getter. Relate lesson with anecdotes. Yung anecdote po, ito po yung klaseng sa Filipino anekdota. Ito yung isang um, kakatawanan, kakatawanan ng mga sulatin. O pwede mo siya i-relate to get the attention of the student. Next, 36. What facet of teaching and learning can best draw participation of every student into a class discussion? What facet teaching and learning best, no? Basta best, best, best. Ayan, what is your answer, mga sirs? Dominance of individual in group, creative thinking of each participant reacting to everything. Letter D, it's a feeling being a part of the group. Dapat, ipa-feel mo sa kanila na they are one group, no? Feeling being a part of their group. Kasi nga, participation, di ba? Yan. A sense of belongingness po, in other words. Next. Owing the more flexible instruction, such as through group discussion and role-playing, how can setting arrangement can be done? What is your answer, sir? What, teacher? Yes, ang tamang sagot po dito ay, yes, movable chair arrangement po. Very good po, Ma'am Liza. No. Po, bakit i-eliminate mo po? Hindi mo eliminate po ang chair arrangement. Immovable mo lang po. When we say movable, ito yung pwede mo silang i-rearrange pero babalik din po sila sa kanilang original. Immovable mo lang po. That's why letter A po ang tamang sagot. Or role play. Next, 38. Ayan. So, isi-send ko din po ito sa GC para meron kayong copy. In preparing instructional material, what is the primary factor to be considered? Lagi ko itong ina-highlight sa aking mga reviewers dati nga, once instructional materials na ang iuna mo talagang i-considered, bahala na, no? Bahala na ang lahat, basta meron ka nito. That is perfect po. It's the objective, di ba? Minsan meron pong confusing na nandoon si objective at nandiyan din si instructional material sa option. So ang tanong po dati, ano po ang iuna mong i-consider? Instructional materials ba or objective? So marami nagsagot ng instructional materials dahil sabi nila, paano ka daw makakapagsimula kung wala kang materials? Pero ang tamang sagot talaga, everyone, is the objective. Palagi niyong uunahin si objective. Kasi walang gagamitin na lesson kung walang objective. I-considered palagi ninyo teacher si objective. 39, medyo mahaba-haba. Take time to read, everyone. Research say that both subject content knowledge and pedagogical content knowledge, this is the PK, are positively correlated with the teacher's teaching performance. Based on his finding, which is the logical recommendation, a teacher must specialize in at least one subject area. B, must go through strong liberal education. C, have an in-depth knowledge of content skill in a teaching strategy. Already must be generalist and expert in the use of appropriate
teaching methodology. Saan po ang tamang sagot natin dito? Yes po, I see your answer. I see your answer. And that is, dapat meron kang malalim na kaalaman sa mismong or skill sa mismong teaching mo sa pagtuturo, no? Dapat align. Pero dito sa Pilipinas, kahit Filipino major ka, pinapaturo ka ng kahit anong subject. Yung hindi naman talaga align sa iyo. Pero wala tayong choice, andito tayo sa Pilipinas, di ba? Next, 40 10 na lang. 40. Which of the following follow the principle of involving more senses? Ginagamitan po natin ng more senses, sense of sight, sense of smell, sense of touch, sense of taste. Saan dyan? Multimedia ba? Rubrics ba? Lecture ba? Or demonstration? Comment your answer mga sirs and mom. Okay, so I see a lot of letter D and that is, oh, bakit may letter A? My God. Ayan, letter A. Hala, ba't letter A? Multimedia presentation. Sense of ano mo lang po yun, sense of sight. One senses lang ang magagamit sa multimedia. It's letter D, demonstration skills po ang tamang sagot. Ayan, hindi na kayo one mistake. Meron na kayong dalawang mistake. Next. Learning independently. Saan naman dito ang tamang sagot? What activity can learners claim to be a learning independently? What is your answer? Letter B. Malapit na po. 50 items lang po tayo tonight. Malapit na po tayo. Hindi ko na namalaya. 9:30 na pala, no? Dito na lang po muna tayo. I-end na natin. Or tatapusin na lang natin 50. Ano po sa inyo, teachers? Tatapusin na lang natin 40 or ikakat natin ngayon? Learning independently po. Learning independently. Ano po ang tamang sagot natin dito? Yes po, ang tamang sagot ko ay letter A, doing research studies. Kasi nga independent, learning independently. Doing research studies po. Ang lahat hindi naman related. Oh, nag-pack siya automatic mga sir. Na-lowbat yung aking laptop. My God. Hindi ko pala na-i-charge kanina. So 40 items lang tayo. I-consider lang natin na 40 items. So i-add ko na lang yung 10 no, sa ating next session. So dito na lang muna tayo, sirs and mom. Sino yung naka-perfect 40 items? Everyone. Sino naka-40 items? Ayan, one mistake ng si Mama Maria. Very good, ma'am. Wag niyo po munang wag niyo po munang itapon yung sinagutan niyo. Diyan lang po kayo. Ito-continue natin yan for the next session up to 150 po. So keep your note lang po muna, i-keep niyo lang po muna iyan. So unintentionally naman po ang nangyari ngayon, hindi ko talaga na-i-charge yung laptop. Nakita niyo naman siguro kanina na brown out ako dito. Hindi ko pala namalaya na hindi nakasaksak yung aking charger ng laptop. So automatic siya nag-black out. Wala man lang sign na na magba-block, siya shutdown. But it's okay na.
So very good everyone for attending. Thank you so much teachers for attending our session tonight. And yes, one mistake is good. Kahit anong scores na nakuha nyo tonight, all goods pa rin yun kasi may learnings kayo nakuha for tonight's session. So dito na natin everyone i-end yung ating session. And God bless po. And sana po, ito na po ang last board exam ninyo. Ima-manifest na po natin dito. Ayan, ima-manifest na natin po dito, no? I-tap nyo na po, mag-heart na po kayo. Ima-manifest po natin dito. Ito po yung wino-work forward nyo, di ba? Magkakaroon po kayo ng ganitong pin. Ayan. So claim nyo na po mga teachers na kayo na po ang susunod na magki-claim. Sa lahat na naka-attend dito sa session natin, mina-manifest ko po ang mga pangalan nyo dito. So ito pa talagang ginagawa ko dati sa mga batch 1 kapag nagkakaroon kami ng session. Pinapakita ko talaga, mina-manifest ko palagi yung mga pangalan nila po dito na sila na po ang susunod, no? Ang susunod na magkakaroon ng ganitong pin. Ayan. So dito na lang natin i-end mga teachers. Thank you so much again for attending. So kung meron kayo pong screenshot, pakisend na lang po sa ating group chat as a proof po na nagkaroon tayo ngayon ng another session. So thank you again mga teachers. Ito na po ang last board exam nyo.